Siguradong eksaherasyon lang ito. Imposibleng magkaroon ng ganitong antas ng paglaganap ng kaalaman, 400 taon na ang nakararaan sa isang kapuluan sa Asya. Ito ay labag sa lohika ng kasaysayan. Ang mga salitang ito ay namutawi sa bibig ni Professor Max Schmidt habang marahas niyang ibinababa ang kanyang tasa ng kape sa ibabaw ng makintab na mahogany na mesa. Nasa loob siya ng kanyang opisina sa prestihiyosong Humboldt University sa Berlin, kung saan ang amoy ng lumang papel at alikabok ng kasaysayan ay tila pabangong bumabalot sa hangin. Si Max Schmidt, 47 taong gulang, ay hindi lamang basta isang akademiko. Siya ay isang institusyon. Ang kanyang pangalan ay kasing bigat ng mga librong nakapila sa kanyang estante, mga pag-aaral tungkol sa medieval European history at ang revolusyon ng impormasyon. Ang kanyang buhay ay umiikot sa isang sagradong paniniwala. Ang imprenta ni Johannes Gutenberg ang pinakadakilang imbensyon na nagtulak sa sangkatauhan patungo sa liwanag. Bilang isang tunay na Aleman, ang kanyang dibdib ay puno ng pagmamalaki. Ang Alemanya ang sinilangan ng imprenta, ang bayan ni Bach at Beethoven. Ang lupain ng mga higanteng nag-iisip tulad ni Kant at Hegel. Para kay Max, ang Europa, at partikular ang Alemanya, ang makina ng sibilisasyon. Ang ibang mga bansa ay maaaring may makulay na kultura. Ngunit pagdating sa sistema ng edukasyon at pagkalat ng impormasyon, sila ay pawang mga anino lamang sa likod ng dakilang liwanag ng kanluran. Ang kanyang pananaw ay hindi nagmumula sa masamang hangarin. Ito ay bunga ng ilang dekadang pag-aaral. Ang lahat ng dokumentong kanyang nahawakan, lahat ng seminar na kanyang dinaluhan, ay nagtuturo sa iisang direksyon, ang Europa ang sentro ng pag-unlad. Ngunit ang umagang iyon ay iba. Ang kulay abong langit ng Berlin sa labas ng kanyang bintana ay tila nagbabadya ng isang bagyo, hindi sa panahon, kundi sa kanyang paniniwala. Habang abala si Max sa pag-aayos ng kanyang mga footnote para sa isang bagong libro, kumatok sa pinto ang kanyang kasamahan, si Professor Hans. Si Hans ay isang eksperto sa Southeast Asian Studies. Isang taong laging may dalang kakaibang ngiti na tila may alam siyang sikreto ng universo na hindi alam ng iba. Max, bati ni Hans, bitbit ang isang manipis na folder. Kung ang pinag-aaralan mo ay ang kasaysayan ng paglaganap ng impormasyon, sa tingin ko ay magiging interesado ka rito. Ito ay tungkol sa Pilipinas noong ika-17 siglo, sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Espanya, pero baka magulat ka sa nilalaman. Tinanggap ni Max ang folder ng may pag-aalinlangan. Pilipinas, ang kapuluan sa Pasipiko. Hans, alam nating pareho na noong panahong iyon, ang lugar na iyon ay nasa laylayan pa lamang ng sibilisasyon. Ano ang matututunan ko sa isang kolonya na pinapatakbo ng mga prele? Basahin mo lang, ang tanging sagot ni Hans, bago ito tumalikod at lumabas ng silid, iniwan si Max kasama ang isang dokumentong yayanig sa kanyang mundo. Kabanata 2, ang dokumento ng Maynila. Nang buksan ni Max ang folder, inaasahan niyang makakabasa siya ng mga ulat tungkol sa mga tribo o mga simpleng ritual. Ngunit pagkalipas ng ilang pahina, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pagbabasa ng Latin at Old German, ay nanlaki sa gulat. Ang dokumento ay naglalaman ng pagsasalin ng mga sinaunang ulat mula sa mga preleng Heswita at mga mangangalakal na Chino sa Binondo. Isinasaad dito na noong ika-17 siglo sa Maynila at sa mga karatig na probinsya, may isang uri ng materyales na laganap sa mga karaniwang tao. Ang mga librong pangkabuhayan at mga dokumentong nakasulat sa baybayin at abisedaryo. Sinasabi sa ulat na ang mga Indyo, ang tawag sa mga katutubo noon, ay hindi mangmang. Sa katunayan, ang mga dokumento sa komersyo, mga kontrata sa lupa, at mga gabay sa pagsasaka ay malawakang umiikot sa mga palengke ng Tondo at Binondo. At ang presyo ng mga babasahin ito, ilang reales o sentimo lamang. Kayang-kaya ng kahit sinong magsasaka o mangingisda. Imposible, bulong ni Max sa sarili. Ang praktikal na kaalaman sa Europa noong panahong iyon ay para lamang sa mga maharlika at pari. Ang karaniwang tao ay halos hindi marunong bumasa. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, at mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ayon sa datos, ang antas ng literasya ng mga kalalakihan sa sentro ng Maynila at mga karatig na POK ay umaabot sa 30% hanggang 40%.
Sa ilang ulat ni Padre Chirino, sinasabing halos lahat ng katutubo, babae man o lalaki, ay marunong bumasa at sumulat sa kanilang sariling wika. Nanginig ang kamay ni Max. Sa Europa noong parehong panahon, ang literacy rate ay naglalaro lamang din sa parehong numero, madalas ay mas mababa pa sa mga rural na lugar. Paano ito mangyayari? Tanong niya sa hangin. Isang lipunan sa Asya, na tinatawag na uncivilized ng mga libro ko, ay may pantay na antas ng karunungan sa Europa. Dali-daling tumayo si Max. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang library archive. Kailangan niyang kumpirmahin ito. Siguro ay may mali sa translation. Siguro ay gawa-gawa lang ito ng isang makabayang historiador. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, at habang tinatambakan ni Max ang kanyang mesa ng mga lumang travelogue ng mga Olandes, Ingles, at mga ulat ng Batikano, isa-isang gumuho ang kanyang mga depensa. Isang ulat mula sa isang Olandes na mangangalakal ang nagpatibay sa lahat, sa mga kalsada ng Maynila, ang mga karaniwang tao. Kahit ang mga tagabuhat sa daungan, ay may kakayahang magbasa ng mga kontrata. Sila ay masigasig na nakikipagtalo tungkol sa presyo at batas, hawak ang mga papel na gawa sa lokal na materyales. Napaupo si Max sa kanyang leather chair. Napabuntong hininga siya ng malalim, isang hininga na tila humuhugot ng pagod mula sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang buong worldview, ang ideya na ang kanluran ang nagdala ng liwanag sa silangan, ay nagsisimulang magkalamat. Kung totoo ito, naisip niya, ang ibig sabihin ay mali ang buong pagkakaintindi ko sa kasaysayan ng tao. Kabanata 3, ang mekanismo ng binondo. Ang sumunod na linggo ay ginugol ni Max sa isang obsessive na pananaliksik. Hindi na siya pumapasok sa kanyang mga klase ng nasa oras, ang kanyang isip ay nasa Pilipinas, 400 taon na ang nakararaan. Ang malaking tanong sa kanyang isip, paano? Sa Europa. Kahit na imbento na ang printing press, ang mga libro ay nanatiling pag-aari ng mayayaman sa mahabang panahon. Ang demokratisasyon ng kaalaman ay nangyari lamang noong Industrial Revolution. Bakit sa Pilipinas, sa isang kolonyal na backwater, ay tila mas maaga itong nangyari? Natuklasan ni Max ang sagot sa istruktura ng lipunan sa Binondo at sa Parian. Una, ang teknolohiya. Bago pa man dumating ang malalaking makinang imprenta mula sa Europa, ang mga Pilipino at mga Tsinong naninirahan sa Maynila ay gumagamit na ng woodblock printing, xylography. Ito ay mas mura, mas mabilis gawin para sa maliliit na gamit. At higit sa lahat, praktikal. Ang mga imprentang ito ay hindi naglalabas ng mga makapal na Biblia na pampalamuti lamang. Naglalabas sila ng mga manual, paano magkwenta ng tubo, mga araw ng pagtatanim, mga gamot na halamang ugat, at mga korido at awit para sa libangan. Nanlaki ang mga mata ni Max habang binabasa ang listahan ng mga paksa. Ito ay isang knowledge network na nakabase sa ekonomiya at survival, bulong niya. 400 taon na ang nakakaraan, ang mga Pilipino ay may parehong pangangailangan sa impormasyon tulad ng modernong tao. Mas lalo siyang namangha sa bilis ng daloy ng impormasyon. Sa mga ulat, kapag may dumating na galyon mula sa Acapulco, sa loob lamang ng ilang oras, alam na ng buong Maynila at ng mga karatig na lalawigan ang presyo ng kalakal. May sistema sila. Tinatawag itong mga taga-balita o mga runners na tumatakbo mula sa daungan patungo sa mga paryansilo, maliit na pamilihan. Kapag nakuha na ng mga impresor, printers, ang balita, agad silang ukit sa kahoy at mag-imprenta ng mga pabatid. Ang mga papel na ito ay ibinibenta sa mga kanto ng Intramuros at Tondo na parang mga diaryo ngayon. Isang organisadong industriya ng kaalaman, ani Max, habang umiiling sa pagkamangha. Wala itong pinagkaiba sa modern business news networks. Sa katunayan, baka mas epesyente pa sila dahil walang bureaucracy. Ngunit ang pinakamalaking misteryo ay nanatili, bakit marunong magbasa ang mga mahihirap? Sa Europa, ang edukasyon ay para sa simbahan at aristokrasya. Sa Pilipinas, natuklasan ni Max ang isang sistemang tinatawag na impormal na paaralan o ang pagtuturo sa ilalim ng mga prayle at mga lokal na prinsipalya. Ayon sa datos, may daan-daang maliliit na sentro ng pag-aaral sa buong kapuluan. Hindi ito mga universidad tulad ng Santo Tomas, bagaman umiiral na ito noon. Ito ay mga simpleng silid sa likod ng mga simbahan o sa mga bahay ng mga guro sa baryo. Dito, ang mga anak ng magsasaka, mangingisda,
at mga ngalakal ay tinuturuan, hindi lang ng katesismo, kundi ng pagbasa, pagsulat, at aritmetika. Ang pinakamatinding rebelasyon. Bayad. Ang bayad sa mga paaralang ito, kung ikukumpara sa halaga ng pera ngayon, ay halos libre. Ang mga batang walang pera ay pinapayagang magbayad gamit ang bigas, gulay, o manok. Isipin mo, sabi ni Max sa kanyang refleksyon sa salamin ng banyo ng opisina. Isang sistema kung saan ang edukasyon ay abot kaya ng lahat, anuman ang estado sa buhay. Sa Europa noon, ang anak ng magsasaka ay mananatiling magsasaka. Sa Pilipinas, ang anak ng magsasaka ay pwedeng matutong magbasa at maging eskribano o clerk sa Maynila. Kinilabutan si Max. Naalala niya ang kanyang mga ninuno sa Alemanya. Noong 1600s, ang kanyang mga ninuno ay malamang na mga magbubukid na hindi marunong sumulat ng sarili nilang pangalan. Samantala, sa isang isla sa Asya, ang mga tao ay nagbabasa ng mga kontrata habang nagtitinda ng isda. Hindi natapos ang investigasyon ni Max sa edukasyon. Nagsimula siyang tingnan ang istruktura ng Maynila mismo. Natuklasan niya na ang Maynila noon ay hindi lamang isang trading port. Ito ay isang lungsod na may mataas na antas ng civic duty at urban planning bago pa man ito masira ng mga sumunod na digmaan. May sistema ng patubig. May sistema ng bantay-bayan para sa seguridad. At ang pinakakamangha-mangha, ang sistema ng basura. Sa mga dokumento, inilalarawan ang mga basurero na umiikot sa lungsod upang kolektahin ang mga tira-tira. Ang mga lumang damit, papel, at metal ay hindi tinatapon, ito ay ne-recycle. Ang mga insik at Pilipino sa Parian ay eksperto sa pag-repurpose ng mga gamit. Isang circular economy, bulong ni Max. Ipinagmamalaki ng Germany ngayon ang aming recycling technology, pero ang konseptong ito ay buhay na sa Maynila, 400 taon na ang nakakaraan. Nakita rin niya ang yaman ng kultura. Hindi ito kultura ng mayayaman lamang. Ang mga zarzuela, moro-moro, at komedya ay pinapanood ng lahat, mayaman man o mahirap. Ang sining ay hindi nakakulong sa palasyo, ito ay nasa plaza. Ito ay nasa kalye. Sa puntong ito, nagbago na ang tingin ni Max sa salitang sibilisasyon. Dati, ang sibilisasyon para sa kanya ay ginto, malalaking gusali, at mga pilosopong nagsusulat ng makakapal na libro. Ngayon, nakikita niya na ang tunay na sibilisasyon ay isang lipunan kung saan ang karaniwang tao ay may akses sa kaalaman, may dignidad sa trabaho, at bahagi ng kultura. Ang Pilipinas noong ika-17 siglo, sa kabila ng pagiging kolonya, ay nagtataglay ng isang citizens society na hinahangad pa lamang ng Europa noon. Isang gabi, habang nakadungaw sa bintana ng kanyang apartment sa Berlin, pinagmamasdan ni Max ang mga ilaw ng syudad. Hawak niya ang isang kopya ng Doktrina Kristiyana na napareprint. Napagtanto niya ang isang bagay, ang kanyang pagkamangha ay hindi lamang dahil sa datos. Ito ay dahil sa pagkabasag ng kanyang European pride. Bakit nagkaroon ng ganitong sistema sa Pilipinas ng ganoon kaaga? Sa kanyang pagsasaliksik, natagpuan niya ang sagot hindi sa mga batas ng Espanya, kundi sa mismong kultura ng mga Pilipino at mga Asyano. Natuklasan niya ang konsepto ng niloob at pakikipagkapwa. Sa kulturang Pilipino, at sa impluensya ng pakikipagkalakalan sa mga Chino, Confucian ethics ng pagsisikap, ang pag-aaral at pag-unlad ay hindi individual na layunin. Ito ay para sa pamilya. Ito ay para sa komunidad. Ang pag-akyat sa hagdan ng lipunan ay hindi sa pamamagitan ng pagyurak sa iba, kundi sa pamamagitan ng sipag at diskarte. Ang e-practical knowledge ay naging sandata ng mga Pilipino upang mabuhay at umunlad sa ilalim ng banyagang mananakop. Hindi sila nagpatalo sa kamangmangan. Ginamit nila ang wika at sistema ng mananakop, hinaluan ng sarili nilang talino, upang lumikha ng isang lipunang mulat. Napangiti si Max Schmidt. Isang mapait ngunit puno ng respeto ng ngiti. Kinuha niya ang kanyang panulat. Sisimulan niya ang kanyang pinakamahalagang libro. Hindi ito tungkol sa Europa. Ang pamagat, ang nakalimutang liwanag, paano dinaig ng sinaunang Maynila ang kanluran. Sa kanyang isip, naglalakad siya ngayon hindi sa malamig na Berlin, kundi sa mainit, maalikabok, ngunit buhay na kalsada ng Binondo, kasabay ang mga taong may hawak na papel, nagbabasa, at nangangarap.